Ma, hindi na po ba talaga babalik si Papa? Hindi na! Hindi na babalik ang papa mo sa atin. Kaya pwede ba? Huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin yung ama mo. Huwag mo na rin siyang hanapin kahit kailan. Hindi ka naman niya minahal. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Isang malaking pagsubok ang mabuhay ng may kapansanan. Walang may gusto nito, ngunit ibinibigay yun sa atin ng tadhana upang subukin ang ating katatagan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Nick sa ating dulang sa kanyang panahon. Puro nalang problema dumadating. Palagi na lang walang pera. Ay, naku, ayoko ng buhay na ganito. Ang ingay mo! Ano naman ba yung inaarte mo dyan? Imbis kasi na guminhawa tayo, lalo tayong naghirap simula nang bumalik tayo dito sa Tacloban. Buisit! Wala kang magawa para gumanda yung buhay natin. Magaling ka lang mangako, pero wala ka naman sinabi. Hindi ka talagang babae ka, oh. Ako na naman ang sinisisi mo. O, ikaw ang lintek! Bakit? Sino ba dapat sisihin, di ba ikaw? Ikaw ang may ng tahanan, kaya dapat ikaw yung nagbibigay ng kaginawa sa pamilya mo. Pero anong ginagawa mo? Ayan ka! Sinisiksik ang sarili mo sa bukid kasi wala kang alam na ibang trabaho. Mahina pa yung loob mo. Ano mangyayari sa buhay natin kung palagi ka nalang ganyan? Lisa, namumuro ka na sa akin. Pinayagan na nga kita magtrabaho doon sa factory ni Mr. Cheng. Tapos ang dami pa rin reklamo. Kulang na kulang kasi ang pera natin! O ano kukulang? Kung hindi sapat ang pera natin, matuto tayo mamaluktot. Magtiis tayo. Puro na lang patitiis yung naging buhay ko sa'yo? Kung ayaw mo na, umalis ka na. Hindi kita pipigilan. Kung gusto mo mag-isawa ulit, bahala ka. Pagod na ako sa karireklamo mo. Nasa iyo na lang kung gusto mong kunin yung anak mo. Basta ako, hindi ko kukunin yan. Ayoko magkaroon ng anak na pahirap. Oo, yan naman ang hirap sa'yo eh. Palagi mo nalang dinadaan sa ganyan. Tapos ikaw mamiga na magalit dyan? Naku, dapat nga sigurong iwan ko na kayo. Baka sakaling magmaayos pa yung buhay ko. Maalas kayo nilig sa buhay ko! Iiwan na uli kita kay Tita Donya mo, ha? Babalikan kita mamayang alas 5 ng hapon. Huwag mo pahirapan ng tita mo, ha? Opo. O, Tonya, alis na ako. Bahala ka na kay Nick. O, sige, Lisa, mag-ingat ka. Alis na, mama mo. Ano? Gusto mong pumasok sa loob? O, bakit ka umiiyak? Tita Tonya. Huwag ka na umiyak. Pinagalitan ka ba ng mama mo bago siya umalis? Tita, hindi po ako mahal nila mama at papa. Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Mahal ka ng mga magulang mo. Hindi lang siguro nila na ipapakita sa'yo, pero mahal ka nila. Maniwala ka sa akin. Parang hindi naman po. Hindi po nila ako mahal. Kasi may sakit ako. Ito lang ang palagi mong tatandaan, Nick. Walang magulang ang hindi nagmahal ng sariling anak. Marami lang silang problema. Kaya hindi ka nila nabibigyan ng atensyon. Huwag mo ring sisingin ang sarili mo kung may sakit ka. Wala may gusto niyan. At huwag mong isipin na wala kang kwenta o walang silbi dahil may sakit ka nga. Huwag mong kaawaan ang sarili mo. At sa halip, magpakatatag ka, ha? O ano, Nick? Opo, tita. Kumusta na si Nick? Eto, mahimbing na. Natutulog doon sa folding bed. Napakain. At napaligoan ko na rin siya. Ano?
Gigising ko? Hindi, mamaya mo na lang gisingin pagdating ni Vic. Lisa, may itatanong sana ako sa iyo. Hmm. Mahal mo ba ang anak mo? Bakit mo naman naitanong yan? Madalas kasi umiiyak ang anak mo. Hindi niyo raw siya mahal ko, mayroon siyang sakit. Neutral, mahal ko ang anak ko. O bakit ganun? Hindi niya maramdaman ang pagmamahal niyo. Ay, naku, marami kaming problema ni Vic. Abala din kami kung paano itataguyod yung aming pamilya. Hindi naman katuwiran na dahil sa problema niyo, gano'n na lang ipaparamdam niyo doon sa bata. Alam naman niya at naiintindihan na napapagod kayo sa trabaho niyo. Pero sana naman magkaroon kayo ng panahon para ipakita at iparamdam naman sa kanya na mahal niyo siya. Sa totoo lang, naawa ko doon sa bata. Kasi iniisip niya na wala siyang silbi at pabigat sa inyo, kaya hindi niyo siya makuhang mahalin. Pakita niyo naman mag-asawa sa anak niyo na mali siya nang iniisip. Lisa, maawa naman kayo sa anak niyo. Ay, huwag kang mag-alala. Susubukan namin ni Vic na bumawi sa aming anak. Pinakain mo na ba yung anak mo? Oo, kanina pa. Napaliguan ko na rin para hindi na mahirapan si Tonya. Oo nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Ano? Babalik ako sa Maynila. Doon na lang ako magtatrabaho. Bakit babalik ka pa doon? Pwede ka naman magtrabaho dito sa Tacloban? Babalik ako sa dati kong amo. Mas malaki magpasahod yung kumpara sa amo ko dito. Rarakit na rin ako ng ibang trabaho doon para magkaroon ako ng ekstrang kita. Para mabawas-bawasan naman ang pagrereklamo mo. Sigurado ka naman ba kaya? Nagaganda yung buhay natin kapag bumalik ka ng Maynila. Baka mamaya natin wala rin pagbabago yun. Huwag kang nang nega. Nega mo mukha mo. Basta siguraduhin mo lang, ha? May mapapadla tayo dyan. Kung hindi, bahala ka. Oo nga. Ubusin mo itong pagkain mo para mabusog ka, ha? Oo nga, ito. Nguyain mo mabuti. O, ito tubig. Para hindi ka mabulunan. O, teka, aalalayan kita uminom, ha? Dahan-dahan. Alam mo, Lisa, natutuwa ako makita ka na inaalagaan mo yung anak mo. Tingnan mo si Nico. Ngayon ko lang siya nakita masaya ng ganyan. Mama? Hmm. Papa po, kailan po siya uuwi? Hindi ko alam. Lisa, di ba nung isang linggo pa dapat umuwi si Vic? Ewan ko ba doon sa lalaking yun? 2 beses na siyang napupuspon ng pag-uwi. Pero yung huli niyang sabi sa akin, sure daw siya talaga na uuwi na siya ngayong Biyernes. Siguraduhin mo sa kanya, baka mamaya, postpone na naman niya yun. Abay, kung ipopospon niya uli yun, bahala siya. Kung gusto niya, huwag na siya umuwi. Sana umuwi na po si Papa. Namimiss ko na po siya. Huwag ka mag-alala, Nick. Uuwi din yun. Ay, teka lang. At may tumatawag. Si Vic nga itong tumatawag. Kakausapin ko lang muna, ha? Bahala ka na muna kay Nick, Tony. Oo, sige. Hello? Oh, Vic, napatawag ka. Lisa, Ano? May problema ba? Ano, tuloy ba yung pag-uwi mo sa Biyernes? patawarin mo ako. Pero, di na ako uuwi dyan sa Tacloban. Ano? O, bakit naman hindi ka uuwi dito? Ano na naman ba kalokohan yan, ha? May iba na ako. May... Ano? Ano ma? Hindi ka naman big. Huwag mo naman gawin sa akin ito. Kailan pa kayo? Ang totoo, matagal na kami. Kahit nung nandito pa tayo sa Manila nakatira. Kaya bumalik ako dito para sumama sa kanya. Hayop ka. Hayop ka. Sama mo. Manlaloko ka. Manlaloko ka. Lisa? Lisa? Ano nangyayari sa'yo? Bakit mo naman ginawa sa akin ito? Bakit? Mahal
siya, Lisa. Higit ko siyang mahal kaysa sa'yo. Saka magkakaroon na kami ng anak. Patawarin niyo ako ni Nick, pero hindi na ako babalik pa sa inyo. Sige, paalam. Ang yakan, demonyo! Ano ang binato yung phone mo? Ano ba sabi sa'yo ni Vic? Si Vic, hindi na babalik. Meron na siyang ibang babae sa Maynila. Hayop talaga yung lalaki niya, Lisa. Magpakatatag ka. Huwag mo siya iyakan. O sige na, tahan na. Tahan na, Lisa. Mama, hindi na po ba talaga balik si Papa? Hindi na! Hindi na babalik ang papa mo sa atin. Kaya pwede ba? Huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin ang ama. Huwag mo na rin siyang hanapin kay Kieran. Hindi ka naman niya minahal? Huwag ka umiyak dyan. Umiyak mo para kang bata. Kahit na maubos pa yung luha mo, hindi na yun babalik. Walang kwenta yung tatay mo. Parang ikaw! Wala kayong silbi! Mama! Hindi ka ba talagang titigil dyan, ha? Alam mo, Nick, ha? Punong-puno na ako sa'yo. Kayong dalawa ng tatay mo para sa buhay ko, mga buwisit ninyo! Sana! Hindi na lang kayo nag-ina ko! Sana hindi mo na lang ako naging nanay! Sino ba kasing magulang ang magkakagusto magkaanak na isang tulad mong amnoy? Wala! Wala! Tana, Nika. Huwag ka na umiyak. Tita Tonya, si Mama. Siguro nga, iniwan ka na sa akin ng mama mo. Pero huwag ka mag-alala. Kasi siguro ko babalikan ka rin nun. Kailangan lang ng mama mo na mapag-isa sa ngayon. Dahil nga matindi ang problema ang pinagdaraanan niya. Hindi na po ako balikan. Hindi naman po kasi niya ako mahal. Ako, Nick, ako. Mahal kita. Para na rin kitang tunay na anak. Kung nagkulang man sa'yo mama mo, ako ang magpupuno noon. Basasayahin kita. Ipaparamdam ko sa'yo ang pagmamahal ng isang ina. Tana, huwag ka na umiyak, Nick. At sa halip, magpakatatag ka. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos. At may mga taong ibibigay sa'yo para mahalin ka. O, Tana. O, siya nga pala. Meron akong regalo sa'yo. Talaga po? Oo, sandali, kukunin ko. Yan! Yan, binili kita ng mga damit. Wow! Ang ganda! Ay, hindi lang yan, meron pa. Tara yan! Ayan, DVD ng paborito mong cartoons. Para naman sa ganun, nalibang ka. Tita, salamat. Ayan, ngiti ka na. Alam mo, masaya ako na nakikita kitang ganyan. Ay, oo nga pala. Bago ko makalimutan, sa Hunyo, babalik ka na uli sa eskwelahan para mag-aaral, ha? Talaga po? Hindi natin gagawing hadlang ang kapansanan mo para makapag-aral ka. Basta sa darating na April, enroll lang kita uli sa eskwelahan na dati mong pinasukan. Ibibili rin kita ng mga uniforme at mga gamit mo sa eskwela. Tita Tonya, salamat po ng marami. Oh, basta, tatandaan mo, Nika. Ako na ngayon ang tatay yung nanay mo. Happy birthday, Nick! Eto, may regalo kami sa'yo. Sana magustuhan mo, Nick. Salamat po, Kuya Drew, Ate Cristel. Salamat mga anak.
Kasi minahal niyo si Nick na parang tunay niyong kapatid. Wala po yun, Ma. Hindi na po iba sa amin si Nick. Mahal na mahal po namin siya. Oh, maubos na itong slice ng cake. Nick, eto pa, oh. Yeah, masarap yan. Aw! Sarap ng cake. Ay, syempre. Ako mismo nag-bake nitong chocolate cake eh. Para sa 15th birthday mo. Ang galing niyo po, tita. Ang galing niyo. Tita Tonya. Salamat po, Oh, basta tatandaan mo, Nick. Bilang nanay mo, gagawin ko ang lahat na magpapasaya sa'yo. Ay, naku. Parang kailan lang. 5 taon na rin ang lumipas simula nang iwan ka sa akin ng nanay mo. Kamusta na po kaya sina mama at papa? Masaya kaya sila ngayon? Nararamdaman kong hindi sila pinababayaan ng Diyos, Nick. Kasi gabi-gabi mo sila pinagdarasal. Kaya siyempre, pakikinggan niya ang hiling mo para sa mga magulang mo. Pero, hindi na po ako umaasa na balikan pa nila ako. Masaya na rin ako kasi andyan naman po kayo nila Kuya Drew at Ate Cristel at Tita. Oo, may kumakatok. Teka muna, ha? Alamin ko lang kung sino yung nasa labas. Ay, Cristel, ikaw muna magpakain kay Nick. Sige po, Ma. Ate, Tonya, Lisa. Nick, anak, ang tagal din natin hindi nagkita. Ang laki ng pasasalamat ko sa tita Tonya mo dahil inalagaan ka niya ng maayos. O nga pala, nagustuhan mo ba yung mga regalong binigay ko sa'yo? Alam mo ba, binili ko pa yung mga damit, bag, sapatos sa Hong Kong. Nung nandun pa ako, namasukan akong domestic helper kasi doon. At kada sweldo ko, binibili kita ng mga gamit na gusto mo. Sana, magustuhan mo yan, anak. Bakit po ba niyo ako kinuha ulit kay Tita Tonya? Ako na ulit ang mag-aalaga sa'yo. Huwag ka mag-alala. Pupuntahan ka pa rin dito ng tita mo. At siyang mag-aalaga sa'yo habang nagtatrabaho ako. Talaga po, Mama? Nick, patawarin mo sana ako. Kung nagkulang ako sa'yo, kung hindi ko na iparamdam sa'yo na mahal kita. At patawarin mo rin ako kung hindi ko natanggap agad ang kalagayan mo. Labis kong pinagsisisihan yun. Kaya nga, eto, bumalik ako para itama ko ang lahat na pagkakamali kong nagawa sa'yo. Alam ko, malaki ang tampo mo sa akin. Pero sana, anak, magkaroon ka pa rin sana ng espasyo sa puso mo na magpatawad.
Mama! Anak ko, pinapangako ko sa'yo, magiging mabuting ina na ako sa'yo. Hindi na kita ikakahiya at iiwan. Huwag na nating ituring na sagamal ang mga taong may kapansanan tulad ni Nick. Bagkus ay mahalin natin sila at ituring na kapamilya. Huwag nating ipamukha sa kanila na sila'y pasanin. Bagkus ipakita natin sa kanila na may pag-asa at kaya nilang mabuhay ng masaya tulad ng mga normal na tao sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, James Quaton, Chiquit del Carmen Amor, at Jerry Mutiat. Special sound effects: Temyong Mutiat. Technical supervision: Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring: Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Bakit? Pupunta ka na naman ba kay Don Jose? Hindi na kita mapapayagan. Bakit? Meron pa ba tayong ibang magagawa? At isa pa, naumpisahan ko na ito. Kaya kailangan tapusin ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang tao raw na nagigipit kahit sa patalim ay kumakapit. Isang desperadong hakbang upang malutas ang matinding suliranin. Subalit ito nga ba ang tamang gawin upang malagpasan ang isang mabigat na pagsubok? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Magda sa ating dulang sa kanyang panahon. Kumusta na po, Dok? Ano pong lagay ni Inay? May findings na po ba kayo sa ginawa niyo pagsusuri? Maselan ang lagay ng nanay ninyo. Meron siyang aneurysm. Aneurysm? Hmm. Ibig po ninyo sabihin, may blood clot sa ugat ng utak ni Inay? Ganun na nga. At kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Dok, ano naman po yung chance ng survival ni Inay? Hindi ko kayo mabibigyan ng assurance, pero brain surgery lang talaga ang tanging paraan. Kaya kailangan na ninyong magpasya. Wala naman po pala kaming ibang magagawa. Kaya, sige po. Kayo na po ang bahala kay Inay. Malaking halaga ang kakailanganin ninyo. At kailangan ninyong magdeposito ng ₱250,000. Ay, Diyos ko, ang laki naman. Ano? Maiwan ko muna kayo. May iba pa akong pasyenteng pupuntahan. Sige po, Dok. Akong bahala, Ate Loida. May naisip na akong paraan. Mukhang alam ko nang binabalak mo. Huwag mo nang ituloy. Buo na ang desisyon ko. Kaya di mo na ako mapipigilan. Sa katunayan, nagkausap na kami ni Don Jose. Malaking kahibangan ang kumapit sa patalim. Dahil sigurado, masusugatan ka. Huwag, Magda. Huwag kang magpakahangal. Bakit, ate? Di ba minsan mo na rin yung ginawa nang si Itay naman ang nagkaroon ng malubhang karamdaman? Kung kaya mo
Kaya ko rin. Pero wala rin nangyari dahil hindi ko rin naisalbang buhay ni Itay. Kaya please lang, huwag mo nang ulitin ang aking pagkakamali. Huwag ka nang umiyak. Makararaos din ng nanay mo. O, ito ang check ay kunin mo. 1,000,000 ito. Maraming salamat po, Don Jose. Pag kinulang yan, huwag ka mag-aatabiling bumalik dito. Malaki na po ito. Sana po hindi na ito kulangin. Sandali lang at tatawagin ko ang driver ko. Pahatid kita sa ospital. Itinuloy mo rin palang pagpunta kay Don Jose. Hindi mo dapat ginawa yun. Pagtatalunan na naman ba natin ang bagay na ito? Wala kang kwenta. Nilangamon mo rin ang prinsipyo mo. Pwede ba? Kung wala ka rin lang naman sasabihin maganda, umalis ka na. Hindi kita kailangan. Wala ka may tutulong. Ganun. Porket wala akong pera, hindi mo ako kailangan. Wala na ba akong silbi sa'yo? Hindi lang perang kailangan ko, Edwin. Kailangan ko rin ng moral support. Yan ang nga lang ang pwede mo ibigay sa akin, pero anong ginagawa mo? Sa halip na palakasin mo loob ko, lalo mo lang ako ibinabaon at tinatapakan. At kasalanan ko pa ngayon. Ikaw ang nagbaon ng sarili mo sa putik, kaya wag mo akong sisihin. Alam ko ang ginagawa ko. At kaya ko itong panindigan. Gagawin ko ang lahat alang kay inay. At sa palagay mo ba, matutuwang nanay mo kapag nalaman niyang galing sa putikan ng perang ginamit sa pampa-offer sa kanya? Wala kang alam sa tunay na sitwasyon. Kaya wag mo akong huhusgahan. Okay na, ate. Nagbayad na ako. Itinuloy mo rin pala. Bagay na bagay nga sa iyong pangalan, Magdalena. Sabihin mo nang gusto mong sabihin. Ang importante, hindi ko yun ninakaw. Oo, hindi mo nga ninakaw. Pinagbentahan mo lang naman yun ng iyong dangal. Pwede ba, Ate Loida? Huwag ako ang problemahin mo. Si inay ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Sana nga, Magda. Sana nga mapatawad ka ni inay. Wala akong kasalanan. Kaya wala rin ako dapat na ihingi ng tawad. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Alam ko naman, ibabalik mo sa akin yung ibabato kong putik sa'yo. Pero sana hindi mo to pagsisihan. Salamat sa Diyos. At nakarecover na po kayo, inay. Normal na po uli ang inyong kondisyon. Maraming salamat sa iyo, anak. At ganon din kay Don Jose. Oo nga, Magda. Maraming salamat. At patawarin mo rin ako kung nag-isip ako ng hindi maganda. Ako rin, Magda. Patawarin mo ako dahil hinusgahan kita. Kalimutan na natin yon. At kung mayroon man dapat na pasalamatan, yun ay walang iba kundi si Lord. Dahil ginawa niyang kasangkapan si Don Jose at ang mga doktor para gumaling si inay. Kaya purihin natin siya sa kanyang pag-ibig at kadakilaan. Hindi natin kailangang kumapit sa patalim sa oras ng kagipitan. Dahil tanging ang Diyos lamang ang dapat nating pagkatiwalaan sa anumang pagsubok. At siya ay tutugon sa ating dalangin sa kanyang panahon.
Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles at James Quaton. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ibang klase ka talaga. Ang galing mo maghukay ng ginto. Isa kang professional gold digger. Oo naman, ano? Pwede rin kayang kariri ng pagiging gold digger. At kung maghuhukay din lang ako, ay di lalaliman ko na. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ano nga ba ang tunay na sukatan ng kaligayahan? Pag-ibig na wagas? O mga material na bagay? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Shirley sa ating tunang sa kanyang panahon. Tristan, bakit mukhang matamlay ka? May problema ba? Meron. Bakit ano yun? Tuwing namamasyal tayo rito sa mall, lagi akong kinakabahan. Ganun talaga. Para ka namang hindi sanay. Ayun na, doon tayo sa bandaron. Naku po, sinasabi ko na abe. Ano ba? Bakit ka napahinto at nagkakamot ka pa ng ulo? Siyempre, dahil malaki na naman ang malalaga sa akin. Ka na, dami pang arte. Tara na! Oo, Hoy, dali, bilisan mo paglalakad. butas na naman ang bulsa ko nito. Okay, nandito na tayo sa jewelry store. Oh my God, Diyos mio, nakakalula ang mga presyo dito. Hoy, don't worry. Hindi naman ako pipili ng mali. Uy, tingnan mo isang to, oh. Ang Yan. ganda ng necklace, di ba? Yan, maganda nga pero hindi magandang presyo eh. Nge, para 30,000 lang naman eh. Mura na nga yan. Dahil mabigat yung bato niyan. Diamond. May pendant. Oh, Mabigat nga ang bato pero mabigat din sa bulsa. ako ba? Wala akong dalang cash na ganyang kalaki. Eh, Kailangan ko munang mag-withdraw sa ATM. huwag ka na mag-withdraw. Ha? Gamitin mo na lang yung credit card Yung- mo. ha? Oo, sige na. Bilhin na natin ito ngayon. Wow! Ang ganda naman ng necklace mo! Diba? Mukhang mamahalin yun, ah! Siyempre, 30,000 yata ang bili dito ng jowa ko. Oh, swerte mo talaga kay Tristan. Para ka tumama sa loto. Halos nagkaroon ka na ng lahat ng gusto mo. Damit, sapatos, accessories, and jewelry. Kaya nga siya sinagot ko dahil alam ko kaya niyang ibigay yung mga bagay na gusto kong makamit. Pero, ang tanong, mahal mo ba naman siya? Depende. Depende. Saan? Depende kung gaano kahaba ang PC niya. Dahil pag naubos ang pera niya, sorry na lang siya. Pare, kamusta na ang girlfriend mong Bill Moco? Ano yun? Bill mo ko pa rin. At habang tumatagal, palaki ng palaking gastos ko. Yun naman talaga ang dapat mong asahan. Dahil nung naniligaw ka pa lang, ang laki na ng gastos mo. Di lalo na nga yung girlfriend mo na siya. Oh, sinabi mo pa. Sumasakit na nga ulo ko eh. Tagay mo na, pre, tagay. Oh, sige. Ayan. Nom. Sulit naman ba ang gastos mo?
Nakascore ka na ba? O siyempre naman. Papayag ba naman akong gumastos ng gumastos kung hindi ko siya matitikman? Yung! Yan nga lang, simula nang may mangyari sa amin, alam mo, lalo siyang naging demanding. Baka mamulubi ko balang araw eh. Pero pre wag mo naman sanang mamasamayin ang sasabihin ko. Sige lang. Alam mo, hindi kasi magkasinta ng tingin ko sa relasyon nyo. Ha? Para kasi siyang isang pokpok at ikaw ang kanyang exclusive customer. Para naman. Oo, may katumbas na halaga ang bawat yakap at halik niya. Lalo na ang pagkembot niyo sa kama. Sabagay, kahit naman ako parang ganun ang tingin ko sa relasyon namin eh. Paano kung may makita siyang mas makwarta kaysa sa'yo? Ha? Di sorry ka na lang. Ano ba pinakain sa'yo ng babaeng yon? Ganun na lang pagkahumaling mo sa kanya. Huwag niyo na pong intindihin yun, Nay. Maliit na bagay lang naman po yun. Ano maliit? Ang laki na kaya na nahuhutot sa'yo ng malditang yon. Don't worry, Ma. Ako naman bahala. Pinagbibigyan ko lang po siya dahil masyado siyang makulit. Ang sabihin mo, uto-uto ka talaga. Ay naman. Kaya nga hindi na ako magtataka kung mamulubi ka balang araw. Hoy, Waldo, kumusta ka na? Tagal mo nawala, Nalibang kasi ako sa Europe, pero Wow. namiss ko ang Pilipinas, kaya eto, magbabakasyon ako rito ng 2 months. Na-miss mo ang Pilipinas? Pero ako, di mo ba ako na-miss? Uy, kaya nga ikaw ang una kong pinuntahan eh. I missed you so much. Kumusta ka na? May boyfriend ka na ba? Meron eh. Ganun ba? Sayang naman. Pwede mo ba akong maging kabit? Oh, madali akong kausap. If the price is right, why not? Shirley, may nagsabi sa akin, may nakakita sa iyo sa isang sikat na restaurant. Nagsama kang lalaki. Huh? Totoo ba yun? Ang galing naman ang bubuit mo. Sino bang balitas yung nagsabi sa iyo niya? Hindi na importante yun. Ang sabihin mo sa akin, sinong lalaking yun? Don't tell me siyang ipapalit mo sa akin. Bakit naman kita papalitan? Kung pwede naman kitang dagdagan. Ganon. Oh! Ano ba? Bakit hinito mong kotse? Bumaba ka na. Malamang na mas maganda ang kotse niya. Kaya doon ka na sumakay. O baka naman, nasakyan ka na niya. Okay, fine. Sige, goodbye and good luck. Believe na talaga ako sa'yo, Shirley. Biruin mo, niregaluhan ka ni Waldo ng ganito kagandang kotse. Yes. Mukhang mas okay nga siya kesa kay Tristan, ha? Actually, pangatlo na tong regalo niya sa akin. Oh. Nauna niya na akong binili ng bagong cellphone at saka bagong laptop. Ay, naku, wala na talaga akong masabi. Bet maluka, girl! You're the best! Siyempre! Pipili rin lang ako ng ipapalit kay Tristan, di doon ako sa big time. Ibang klase ka talaga. Ang galing mo maghukay ng ginto. Isa kang professional gold digger. Oo naman. Pwede rin kayang karirin ng pagiging gold digger. At kung maghuhukay din lang ako, di lalaliman ko na. Pero ingat lang, Shirley, ha? Ano? Dahil baka dumating ang panahong libingan mo na palang hinuhukay mo. Ano? Babalik ka na sa Europe? Na-extend lang ang bakasyon ko dito dahil
3 buwan na ako ah. Paano yun? May problema tayo. Anong problema? Buntis ako. Kailangan mo akong panagutan. Hindi pwede. Ano? May pamilya na ako sa Germany. Bakit hindi mo sinasabi sa akin na may pamilya ka na? Papatol ka ba sa akin kung sasabihin ko ang totoo? Hayop ka! Niloko mo lang pala ako! Paano na ako ngayon? Anong gagawin ko? Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Yan ang nga ba ang sinasabi ko eh. Naisahan ka na ng kulokoy na yun. Alam mo, Elma, tama ako. Mukhang nakarma na ako. Sabihin na lang nating ilang material na bagay ang naging kapalit ng panluloko niya. Yun nga, isa ko pang problema. May notice na sa akin yung car dealer. Ha? Hindi pala kasya pagkabili ni Waldo doon sa kotse na yun. Hulugan. Naku, at dahil wala akong pambayad monthly, siguradong mahahatak din sa akin yung kotse. Ay, nako! Minamalas ka talaga. Or, should I say, sinisingil ka ng tadhana sa iyong pagiging materialistic. Ewan ko. Ewan ko, Elma. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko ngayon. Alam mo, walang ibang makakatulong sa'yo kundi sarili mo at ang pamilya mo. Sana, Shirley, magsilbing aral sa'yo ang pangyayaring ito. Hindi masamang mangarap na makamtan ang mga bagay na ating inaasam. Subalit may tamang proseso at paraan upang maabot ang tagumpay. Dahil ang pagiging lubhang mapaghangad ay magsasadlak sa atin sa hindi magandang kapalaran sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, at James Quaton. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz, sa kanyang panahon. Hindi kita gusto para sa kanya. Lalo na't produkto ka ng isang wasak at magulong pamilya. Gusto ko ring malaman yun. Na hindi na mamana at lalong hindi nakakahawa ang pagiging galing sa isang sirang pamilya. Katulad ng paniniwala nyo. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Ang puso nga ba ang nagdidikta ng tapat na pagmamahal at magtuturo ng tamang kahulugan sa ating mga sarili? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Merced sa ating dulang sa kanyang panahon. Ikaw si Homer? Ako nga. Bakit niyo ako kilala? Ano kung may tutulong ko sa inyo? Kapatid ko si Luna. Oh, may lamang 300,000 piso ang sobring to. Layuan mo ang kapatid ko. Teka sandali.
Hindi ko kayo maintindihan eh. Ikaw ang dahilan ng hindi namin pagkakasundong magkapatid. Kung hindi ka na magpapakita kay Luna, makakalimutan ka na niya. Makakapamuhay na kami ng tahimik. Hindi ganun kadali gusto niyo mangyari. Mahal ko si Luna at mahal din niya ako. Ako lang ang dapat magpasya para sa kaligayahan ng kapatid ko. Dahil ako ang nagpapakasakit sa kanyang kinabukasan. Hindi kita gusto para sa kanya. Lalo na't produkto ka ng isang wasak at magulong pamilya. Pero gusto ko ring malaman niyo na hindi na mamana at lalong hindi nakakahawa ang pagiging galing sa isang sirang pamilya katulad ng paniniwala niyo. Isa lang ang gusto kong mangyari. Umalis ka na sa lugar na ito at wag na wag ka nang babalik pa! Parang awa niyo na po dyan. Tulungan niyo po ako makausap si Homer. Naku, Luna. Pwede bang sundin mo na lang ang ate Marcel mo para hindi na kayo nagkakaproblema magkapatid? Pangako po. Ngayon lang po ako makikipagkita kay Homer. Pagkatapos po, hindi ko na kayo kukulitin. Ang problema nga, kapag nalaman ng ate mo na nakipagkita ka kay Homer, lalo ko lang niya masasaktan. John! Para niyo ng awa! Paano? Ikaw nang bahala sa bahay na ito, Santi. Oo. Salamat na rin. Biruin mo, lalakarin ko na lang ang construction site mula rito. Pero teka, ano nga pala itong sobrang inaabot mo sa akin? May lamang 300,000 piso yan. Ha? Siya babalik dito yung ate ni Luna. Para siguruhin umalis na nga ako rito. Kaya ibigay mo sa kanya yan. Hindi ko alam. Iniwan pala niya sa bangkong nasa tabi ng pinto yung sobrang yan. Homer, kailangan mo ba talagang umalis? Paano si Luna? Para na rin sa kapakanan niya ang gagawin kong paglayaw. Magandang pangarap para sa kanya ng kanyang kapatid. Ayoko namang akong maging dahilan para hindi matupad ang lahat ng yan. Saka pareho pa kami nag-aaral. Ano't ano man, para pa rin sa kanya ang mga pagsisikap ko. May tao. Ikaw na tumingin kung sino. Kung yung kapatid ni Luna dumating, sabihin mo wala na ako dito. Sige. Ikaw na kamong nakatira dito. At huwag na huwag mong kalilimutang ibalik sa kanyang sobrang hawak mo. Oo, sige. Homer, si Luna nandito. Si Luna? Homer, kung talagang mahal mo ko, patunayan mo. Luna, alam mo kung gaano kita kamahal. Pero hindi sa paraan gusto mo mangyari. Ang kinig mo ko. Ito ang paraan ko ng pakikipaglaban sa relasyon natin. Para kung magkalayo man tayo, naibigay ko na sa'yo ang aking sarili. Pero Luna, hindi ko magagawa. Mamili ka. Ano? Ang kinig mo ko ngayong gabi. O mababalitaan mo na lang na nagpakamatay ako. Linano ni Luna ang lahat ng gabing yun. Fertile siya ng mga sandaling yun. Alam niyang mabubuntis siya kapag nakipagtalik siya kay Homer. Oo, naghiwalay sila. Pero yung sanggol na dinadala niya ngayon, yun ang labis na nagbibigay ng kabiguan para sa mga pangarap ko sa kanya na hindi rin natupad, Chang. Alam ko kung gaano mo gusto mabigyan ng magandang kinabukasan si Luna, Merced. Pero hindi mo naman makokontrol ang kanyang buhay. At paandarin nyo sa paraang gusto mo. Gusto ko lang naman maiba ang kapalaran namin sa mga anak na naging produkto ng mga sirang tahanan. Kaya ako nagsikap sa ibang bansa
Dahil ayoko makita ang mga sarili namin na miserable at walang pinatunguhan. Pero bigo ako, Chang. Bigong-bigo ako. Magandang umaga po, Architect. Uy, ikaw pala, Homer. Magandang umaga rin. O, kumusta ang trabaho niyo rito sa construction site? Ayos naman po. Naalala ko nga pala. Di ba kumuha ka ng architect licensure exam kailan lang? O ano, may resulta na ba? Yun nga po ibabalita ko sa inyo, Architect. Pasado po ako sa licensure exam. Ha? Aba kung ganun, o pwede na pala kitang kuning practicing architect sa architectural firm ko. Talaga po, Architect? Oo naman. Alam mo, matagal na kitang inoobserbahan sa pagtatrabaho mo rito sa construction. Hanga ako sa sipag mo. Nang malaman kong architecture major ka, naisip ko agad na magiging malaki kang potensyal ng kumpanya. O paano? Hihintayin kita sa opisina, ha? O ito ang listahan ng kakailanganan mong requirements at dalhin mo lahat pagpunta mo ron. Opo, Architect. Upunta po ako sa office nyo. Maraming salamat po sa opportunity. Diyos ko, hindi ba nagkakamaling paningin ko? Yung litrato sa tarpaulin na nakasabit sa karong ng patay, si Luna. Napakasakit, Santi. Hindi ko inaasahan sa ganitong pagkakataon muli kami makikita ni Luna. Natiyak kong si Luna ang namatay nang makita kong naglalakad sa may likuran ng karong Ate Merced niya, Homer. Hanggang sa naipasa kong makipaglibing na rin para ka kumalaman ko kung saan siya ililibing at masabi ko nga sa'yo. Pero ang isa pa rin sa napansin ko, yung batang lalaki na marahil 1 taong gulang, nakarga-karga ng ate ni Luna sa prosesyon ng libing. May karga ka mong isang batang lalaki na nasa 1 taong gulang. Ang ate ni Luna, Santi. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapaniwalaan ng lahat, Chang. Parang sinikap lang na maisilang ni Luna ang kanyang anak. At makapiling sa maikling panahon. Pagkatapos, pinabayaan na niya ang kanyang sarili. Lalo lang ako sinusumbatan ng aking konsensya sa kanyang pagkamatay. Pero alam mo ba, kung ano ang makapagpapagaan sa bigat na nararamdaman mo dyan sa dibdib mo, Merced? Ano po, Chang? Ituwid mo ang lahat-lahat. Mula sa nakaraan ng anak ni Luna, hanggang sa karapatan ng kanyang ama. Si Homer. Nakita ko siya minsan na mag-alay ng bulaklak sa puntod ni Luna. Aling Merced. Tinanong ko kay Santi itong tirahan mo, Homer. Iyang batang karga-karga nyo. Kahawig na kahawig ko. Siya ang naging bunga ng pagmamahalan niyo ni Luna. Nung huling gabing nagtagpo kayo. Ang anak ko. Sa pagkakataong to,
Kahit man lang sa pamamagitan ng anak niyo ni Luna, ay maituwid ko ang aking mga pagkakamali. Hindi man niya makakasama na ang kanyang ina. Karapatan naman niyang makilala ka bilang kanyang ama. Totoo bang narinig ko mula sa inyo? Hindi niyo ipagkakait sa akin ang aking ama. Ayokong lumaki siyang ipinagkakaila ko sa kanya ang totoong kasaysayan niyo ni Luna bilang kanyang mga magulang. Ayoko nang humabi pa ng mga kasinungalingan para lang mapayapa ang kalooban niya habang siya'y nagkakaisip. Kahit patay na si Luna, hindi yun dahilan para hindi niya makilala na ito ang kanyang ina. Araw-araw ko siyang dadalhin sa puntod ni Luna. Palalakihin ko siyang buo ang pagkatao sa alaala ng kanyang ina. Napakabusilak ng puso mo, Homer. Hindi ako nagkamali ng desisyong ibigay sa iyo ang anak ninyo ni Luna. Alam ko, sa pamamagitan ng tapat na pagmamahal mo sa aking kapatid. Tulad mo, mapalalaki mo ring may mabuting kalooban ng inyong anak. Siya nga pala. Ito yung 300,000 pisong ipinabalik mo kay Santi. Ibinabalik ko sa'yo. Gamitin mo sa pagsisimula ninyong mag-ama. Pero kunin mo na. Para sa ikagagaan na rin ng aking kalooban. At para sa ganap na paghihilom ng mga hinanakit sa ating mga damdamin. Marahil nga walang magpakailanman, subalit maaari pa rin pagbuklurin ang mga damdamin ng isang wagas na pagmamahal sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Wala kang kwenta. Duwag. Hindi maasahan. Binigo mo ko. ako walang kwenta. Ita'y tinupad kong pangarap niya noon. Kahit nga hindi ko yung gusto. Pero ngayong may anak na ako at muntik pa akong mamatay, sana naman unawain niyo ko. Hayaan niyo namang gawin kung talagang gusto ko. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga mabubuting anak, sinusunod ang ibig ng magulang, kahit nangalabag sa kanilang kagustuhan. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Ruben sa ating dunang sa kanyang panahon. Ruben, salamat sa Diyos. Ligtas ka na, pare. Muntik na akong mamatay, Anton. Ano nangyari sa tatlong kasama kong napalaban? Patay na sila. Ikaw lang ang nakaligtas sa inyong apat. Diyos ko. Sabi ni Commander, ilang araw ka magpapahinga dito sa ospital. Gusto mo ba tawagan ko asawa mo? O kaya yung mga magulang mo? Huwag na.
Huwag na. Ayokong mamroblema pa sila. Lalo na si Margie. Malapit na siyang mga anak. No, sige. Magpagaling ka na lang dito. Anton, kapag malakas-lakas na ako, uuwi na ako sa amin. Mag-resign na ako sa pagkasundalo. Ano? Sigurado ka bang yan ang gusto mong gawin? Oo. Ang totoo, hindi ko pangarap ito eh. Sinunod ko lang si Itay. Ngayong natupad ko ng gusto niya, tutuparin ko naman ang aking pangarap. Nelda, samahan mo na si Margie sa evacuation center. Ako na ang bahala dito sa bahay. Oh, pero sumunod ka doon, ha? Huwag kang paiwan dito at mahirap na. Ako ano mangyari sa iyo? Oo, susunod ako. Alam ko namang mas malakas ang bagyong to eh. Si Margie ang alalayan mo. Dapat mo siyang maialis na dito habang hindi pa baha. Alalahanin mo, kabuhanan na niya. Alam ko. Ayoko rin naman dito siya abuti ng panganganak eh. Wala pa naman dito ang anak nating si Ruben. Alam mo, isa naiisip ko. Dapat hindi na lamang nagsundalo ang nag-iisa nating anak. Huwag mong sabihin yan. Natutuwa nga ako tinupad ng ating anak. Ang pangarap ko noong araw. Ngayong naiayos na natin ang madala nating gamit. Maganda na tayo ng hapunan, anak. Para pagdating ng tatay Hector mo, makakain siya. Nanay Nelda, Bakit, anak? sumasakit po yung tiyan ko. Ha? Kailan pa yan? Kanina pong pupunta tayo dito sa evacuation center. Aray, parang lalong sumasakit. Oh, Diyos ko! Ay, baka manganganak ka na, Margie. Paano kaya ito? Bagyo pa naman. Narito tayo sa evacuation center. Yan na naman, oh. Ang sakit! Aray ko, parang inawasak ang balakang ko. Teka, sandali. Hihingi ako ng tulong sa mga kasama natin dito. Kumusta ka na, Margie? Ito, nakapanganak rin kahit bumabagyo. Pinawagan ako ni Nanay Nelda kaya nalaman ko nangyari sa'yo. Ate Delia, Oh, bakit ka umiiyak? naaawa ako sa sarili ko. Nanganak ako ng bumabagyo. At wala ang asawa ko. Ano ka ba? Magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Dahil may doktor na nagpaanak sa'yo, kaya nakaligtas ka sa panganib na yun. Pati ng anak mo. Ang hirap pala ng ganitong kalagayan. O, tama na, tama na. Huwag ka nang umiyak. Baka mabinat ka. Alam na ba to ng asawa mo? Yun na nga, hindi pa. Ha? Dahil hindi ko matawagan yung cellphone niya. Eh, bakit kaya? Margie, Ruben, nanganak ka na? ano bang nangyari sa'yo? Bakit hindi namin matawagan yung cellphone mo? Napalaman kami ng tatlong kasama habang pauwi na kami sa kampo. Ha? Patay silang tatlo. Ako lang nakaligtas. O Diyos ko. Nasira ang cellphone ko eh. At na-ospital ako. Kaya ngayon na ako nakauwi. Ni wala man lang mensahe na nakarating sa amin. Sinadya ko yun. Ayoko na kasi kayong bigyan ng problema. Lalo ka na. Margie, lalaki ba o babaeng anak natin? Gusto ko siyang makita. Lalaki. Lalaki. At tulad ng usapan natin, pinangalanan ko siyang Ruben Jr. Ano? Bakit mo ginawa yun, Ruben?
Hindi ka man lang nagsabi sa akin. Itay, muntik na po akong mamatay. At ayokong maulit pa yun. Kawawa naman ang mag-ina ko. Kaya umalis na ako sa serbisyo. Wala kang kwenta. Duwag, hindi maasahan. Binigo mo ko. Ako walang kwenta. Itay, tinupad kong pangarap niyo noon. Kahit nga hindi ko yung gusto. Pero ngayon may anak na ako at muntik pa akong mamatay. Sana naman, unawain niyo ko. Hayaan niyo naman gawin kung talagang gusto ko. Matigas ang ulo mo. Umalis ka na rito. Itay, Magsarili na kayo! Bakit mo naman pinaalisin na Ruben, Hector? Hindi ka na naawa sa kanila. Matigas ang ulo niya. Bagay lang sa kanya yon. Ayoko sa anak na suwail. Sinunod ka naman niya. Pinagbigyan. Pero hindi na niya kaya. Bakit ba hindi mo matanggap yun? Tama na. Dahil ba doon, itatakwil mo na siya? Ayos ba sa inyong kwartong to? Oo, Ate Delia. Malaki naman. Salamat, ha? salamat sa tulong, ate. Okay lang yon. Bunsong kapatid ko si Margie, kaya tama lang natulungan ko siya. Isa pa, may parte naman siya dito sa lupa ng mga magulang namin. Pero sa ngayon, dito muna kayo, habang hindi pa naipagagawa ang magiging bahay nyo. Oo. Mabuti na rin ang paglipat nyo, dahil dito hindi kayo babahain. Mahirap yung tuwing bagyo, binabaha kayo. May baby pa naman kayo. Salamat talaga, Ate. Oh, Ruben, Ate, anong balak mo ngayong wala ka na sa pagkasundalo? mag-a-apply ako ng trabaho. Licensed teacher naman ako eh. Gusto kong gamitin yon. Ay, oo nga. Tama. Yun ang gawin mo. Bakit napabuntong hininga ka? Sana lang dumating ang panahon na mawala ng galit sa akin ni Itay. Para mangyari yon, ipanalangin nyo. Maging ang kinabukasan ninyo dito. Saan ka ba galing, Nelda? Ba't ngayon ka lang? Dinalaw ko si Ruben. Isa ka pang matigas ang ulo eh. Pinagbawalan na kitang puntahan sila. Sinuway mo pa rin ako. Sabik na ako sa ating anak at apo, Hector. At isa pa, wala ka naman talaga sa katwiran. Bakit ba hindi mo matanggap yon? Tumigil ka. May pamilya na ang ating anak. May sariling buhay. Hindi tamang hanapin mo sa kanya ang iyong sarili. Nelda, Isa ng teacher ang ating anak, Hector. Nagtuturo siya sa paaralang malapit sa kanilang lugar. Tanggapin mo na hindi talaga para sa pagsusundalo-laan ang ating anak. Ruben, handa ng regalo natin kina Inay at Itay. Sana magustuhan nilang dala natin. May dala rin akong pagkain mahal para mapagsaluhan natin ngayong wedding anniversary nila. Si Junior naman, binihisan ko na. Matagal na panahon siyang hindi nakita ni Itay. Dahil lang laging nakikita si Nanay Nelda. Siya kasi yung laging dumadalaw dito. Sana, Margie, wala nang galit sa akin ang dati ko. Sana nauunawaan na niya ako ngayon. Tay, Ruben, happy wedding anniversary po sa inyo ni Inay. May dala po kaming mapagsasaluhan natin. salamat naman at naalala mo ang araw na ito. Lagi ko po kayong naaalala. Kaya lang naiisip ko, baka galit pa rin kayo sa akin.
Kaya po 1 taon akong hindi nagpunta rito. Nalungkot ako ng sobra dahil sa pag-alis mo sa serbisyo. Naisip ko, naroon ka na nga, iniwan mo pa. Gustong-gusto ko kasi maging sundalo noon. Pero hindi natupad. Dahil ayaw ng mga magulang ko. Pero naisip ko rin, siguro nga, hindi ka itinakda doon. Mabuti ka, binigyan ka pa ng pangalawang buhay ng Diyos para makapiling mo ang iyong pamilya. Kung ganon, hindi na po kayo galit sa akin. Oo, anak. Hindi na. Hindi na masama ang loob ko. Tanggap ko na ang katotohanang magkaiba tayong dalawa. Patawarin mo rin sana ako, anak. Naunawaan ko po kayo. At Diyos ko, salamat po. Dininig mo rin po ako. Ngayon, mas magiging masaya na po ako. Magkakaiba ang anak at magulang. Ito ay dapat tanggapin ng bawat isa upang di maging hadlang sa kanilang maligayang samahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Bobby Cruz, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Luceno. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.